Guys, maikukuwento ko sa inyo. Ito ay hindi biro-biro lamang. Ito ay paalala na tayo ay dito sa isang lugar na hindi natin masabi na safe tayo o hindi tayo safe. Kaya pala may mga dahilan kung bakit yung mga employer natin ay hindi tayo pinapayagan na mag-order online na wala sila. Na hindi sila kasama, na lalabas tayo na tayo-tayo lang. Kasi ganito yung kwento, guys. Alam ko dito sa bahay ay safe ako. Kasi meron naman akong employer na mababait, meron naman akong mga alaga na mabait. Halos wala akong masabi, ang bait nila kahit medyo may pagka-case sila. Ang importante sa akin ay ang ugali na safe ako, healthy ako, busog ako. Pero yung kaba ko at takot ko kanina talaga ay naghahalo-halo. Kahit hanggang ngayon, dinaramdam ko pa rin yung takot. Takot na feeling ko ito talaga yung ang magbibigay ng phobia na talaga sa akin. Kasi ganito yon, wala dito yung aking madam. Kasi nga, pumunta siya sa isang hospital na kung saan pwede gawin yung, hindi ko alam kung operation or whatever. So, dahil hindi siguro alam kung kailan siya babalik. And then, yung alaga ko, tinanong niya ako kung ano ang mga needs ko kasi nga daw, bibigay siya ng grocery at magdadala dito. Pero mga around 11 p.m. na, nag-message siya sa akin na bukas na lang daw siya pupunta kasi nga wala siyang sasakyan. Siguro yung husband niya on duty. Pero kung need ko daw yung mga groceries like chicken meat or vegetable na panggagamitin sa salata, mag-order daw siya online. So, ayun na nga, nag-order nga siya sa isang online apps. And then, dumating around 11:30. Kasi yung online apps na yan, pipili ka ng grocery store or supermarket store na magdi-deliver. Tapos, may time yun na kung ilang minuto dumating. So, ang napili niya is 15 to 30 minutes. So, na-order siya, 11 p.m. dumating, 11:35 to 11:40 na ng gabi. So, ito na nga mga guys. Dumating na yung delivery kasi tinawagan niya ako. Sabi niya, punta ka na sa labas. Yung delivery ando na. Sa labas naman ng bahay, mayroon naman doong ilaw. Pero never ko pinag-switch on. Kasi maliwanag naman yung sinak. Ano, sidlak? Ano ba yun? Basta maliwanag naman yung ano ng ilaw mula sa street light na may ano kasi, may solar street light kasi na malapit talaga sa amin. Kaya hindi ko na kailangan i-switch on yung ilaw. So, ayun na nga, lumabas na nga ako kasi ang sabi sa akin is, andyan na yung delivery rider. Pero pag open ko ng gate, hindi siya kagaya na kapag nag-open ako ng gate, kapag may mga delivery rider, pagbukas ko, makikita ko talaga na may nakapark na car or motorbike, ganun. Pero nung time na yun, wala akong nakita. Even though na may space naman, bakit hindi nag-park doon ang rider? Syempre ako, kasi gusto ko makita kung saan. Kasi minsan pag nag-deliver, doon sa kabila nag-i-stop. Pero ngayon, yung kanyang sasakyan, in-stop niya lang na parang nakatago, na hindi ko makikita. So, ito na, nakabukas na yung gate. Pagbukas ng gate, pagtingin ko, wala nga siya. So, ang ginawa ko, parang sumilip lang ako ng ganun. Ganun lang. Yung ulo ko lang, pero yung katawan ko is nasa loob. Tapos alam nyo ba, dahan-dahan siyang lumapit, papunta sa akin. Na parang feeling ko na gusto niya siguro na naglalakad siya na walang tunog, yung shoes niya. Hindi kagaya ng normal na rider lang na pag alam mo yun, lalakad-lakad, tapos maririnig mo yung yapak-yapak ng shoes, tapos yung kalas-kalas ng plastic. Siguro, hinihintay niya na lalabas ako, pati yung katawan ko. Pero hindi naman ako sabi nagsusuot ako ng short kasi bawal naman yan dito. Nakapajama naman ako. Pero kakaibang rider siya. Alam mo, sa gilid talaga siya dumaan na hindi ko siya makikita, na hindi ko siya mapapakiramdaman. Pero nagkamali siya. Hindi lumabas yung buong kong katawan. So, eto na. Hatitahat. Hatitahat. Mabuti lang na isira ko talaga ng bigla yung gate. So, nang medyo ko nasira ko na yung gate ng kaunti, sabi ko sa kanya, pakilagay na lang sa ibaba yung mga grocery. Alam niyo mga guys, ito yung nakakatakot. Parang gusto niya ipasok yung katawan niya sa gate. Sa totoo lang. Buti lang talaga alert ako. Alert ako na parang, alam niyo hanggang ngayon parang naiyak ako. Hindi ko alam kung
Hindi ko talaga alam kung magiging emotional ako kasi iba yung feeling na natatakot ka, kinakabahan ka. Kaya ito yung paalala ko sa mga kapwa ko DH dito sa Saudi. Huwag natin isipin na tayo ay pinag-iistriktuhan ng mga employer natin. Huwag natin isipin na ganun sila, ganito sila. Kundi ang iniisip nila yan ay ang safety tayo. Kasi hindi lang tayong Pilipino ang nandito. So sana ito ay isang maging aral sa atin na hindi tayo basta-basta lang na magtiwala na okay lang kasi matagal na tayo dito. Ganito, ganyan. Huwag natin isipin na hindi tayo pinapayagan kasi ganito, ganyan. Gusto lang talaga nila is maging safe tayo. Dahil hindi lahat ng tao na nasa paligid natin ay mapagkatiwalaan natin. Sa totoo lang, hanggang ngayon kabado ako. Hindi ko alam kung paano ko sabihin sa employer ko, paano ko sabihin sa mga alaga ko na ayoko na next time tumanggap ng delivery. At ito na rin siguro yung maging lesson ko na hindi na rin ako mag-order sa delivery. So, ayan mga Cubs, mag-ingat po tayo palagi. At kung tatanggap po tayo ng order or ng delivery, huwag natin ilabas ang katawan natin sa gate. And then, buksan lang natin ng kaunti yung gate. Para in case na kung ano, masara natin to agad. So ayan mga Cubs, hindi ko talaga alam hanggang ngayon kung ano nararamdaman ko. Ewan ko kung makakatulog ako nito. Sana ito ay magiging leksyon sa atin lahat. Hindi tayo basta-basta magtiwala.